Oo. Bait. Bait. Kung meron lang kami talagang space, nako. Ako, yun na nga eh, wala din ako masyadong space, pero sa bahay, pero at least na-enjoy ko na yung work ko. Ganito, pupuntahan mo, makikita mo sila. Ito yung building nung whelping, tawag namin. So, diyan nagpapaanak hanggang ready na sila for release kung i-rehome. Or yung mga hindi naman nabebenta, we still take care of them here. Pag medyo malaki-laki na, masikip na, ayun, lipat na sila doon sa individual cages na nakita natin kanina. Dito kami pinaka-strict, so we'll ask you to wear yung ano lang po ha, apo. Foot cover lang tayo. Sino Gucci ba na feature kanina, Roldan? Si Doc Rich Bronis naman ang kasama natin ngayon. Second time. Yes, second time. Na-meet natin si Doc doon sa catering ni Sir Jimmy. This time naman, dito sa Kennel. dog kennel ni Sir Wilson. Yeah. So, you guys went around already doon sa different areas dito sa kennel. Ito yung medyo pinaka-strict sa amin na area. So, this is the whelping building natin. Kaya napansin nyo, pinaglagay namin kayong foot cover. May mga air ano tayo dito. Pero tara, pasok tayo. Sige, makita nyo kung ano yung nasa loob. Ate, good morning. Medyo maingay lang din sila. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Dito, basically whelping, ibig sabihin nun, paanakan. So, pag malapit ng mga anak yung aso, pinapasok na namin dito. So, yung mga ibang yan mga nanay sila. So, anak nila yung mga katapat nila. So, ito, African Mastiff, brindle yung color. Yes, ayan. Gusto mo? Yan yung gusto ko, pero... So, ito, mga anak niya tong mga to. Medyo protective sila, mga mothers na kasi. Then, pagtapos na magpadede yung mga nanay, nilalabas na rin namin sila. Yung mga puppies na rin ay iwan dito. Ito, single pup Great Pyrenees na puppy. Pero hindi niya anak yan, ah. Hindi niya anak. Diyan lang siya nakalagay. Tapos, ito, mga cane corso na. Wow, gaganda. Kagaya nitong mga to, na-win na, or ibig sabihin na iwalay na sa kanilang mga nanay. Kumakain na sila ng sarili nila, pero they're still here for close monitoring. So, ito yung mga ready for release namin if may mga gustong mag-adopt, gusto mag-welcome ng dogs sa families nila. Ayun, dito sila namimili. So, kung mapapansin nyo, we don't crop them anymore. We don't do tail docking or ear cropping. Hindi na. Yan na sila. Ano na, nagbawal na, Doc? Bakit ganun? Hindi kasi siya, tawag dito, hindi kasi siya necessary. It's just for aesthetic purposes. So we don't want to subject the puppies anymore for that unnecessary pain, kumbaga. Ayan. So dito sa next pen, cane corso din, pero ibang batch sila. Kaya kung papansin nyo, mas malalaki na. Wow. So yun, may black, tapos merong brindle, pero magkapatid yan. Yung tatay nila, yung nakita niya kanina, yung itim na malaki, ayun, tatay nila yan. Ito, isang batch pa to. Ayan, puro cane corso. Big dogs po itong mga to. Yes. Ang kukulit na. Kulit na. Ang dami. Cane corso pa rin to. Pero ito yung color blue na cane corso. Yan. Ang ganda ng kulay, Doc. Ang ganda ng kulay. Color blue yan. Yung kakaiba.
Yung mga ilang months to, Doc? Going to. Going lang 2 months to? na sila, yes. Ang laki na. Mostly cane corso nandito, but last week, we were able to release Keyshawn puppies. So, wala na sila dito eh. Then, yung Bichon, I'm not sure kung nakita nyo, nandun na rin yung mga Bichon na puppies. They're also ready for rehoming. Then, ito yung mga sinasabi ko kanina na pag buntis, dito na sila Dito na until sila. manganak na. So, mga buntis itong mga to. So, that's an Afghan Hound. Tapos ito, Great Pyrenees. Then, the Bernese Mountain Dog. Ganda. Ito yung Burmese mga. Bernese. It's okay. They're very friendly. Then, Ready na. It's okay. It's okay. Naninibago pa. naninibago. So, pwede tayong mag-close up ulit dun sa mga ibang puppies. Kasi puro cane corso itong nandito ngayon. Tapos, round the clock yung staff dito. So, may shifting sila. Kasi especially pag first 2 weeks, every 2 hours pa yan magpapadede. So, as much as possible, syempre, gusto namin na sa nanay sila dumedede. Pero if ever, may mga cases na kunti yung gatas ng nanay, nagsusupplement ng bottle feeding. So, every 2 hours din yun. Ito yung Bichon. Ito yun. Puppies. Sophia. Asan pa yung mother nila? Nasa labas na Nasa labas Oo, na. nasa labas na. Ang kaharap, no? Ayan. Ganda. Ano mga normal routine dito, Doc? Dito, at least once a week disinfection, a simple disinfection. Tanggal lahat ng aso dito. Tapos, general cleaning, disinfection. Tapos, ectoparasite, acaricide control. Ginagawa din siya routine. As in the whole building. Hindi lang yung mga cages or sahig. Hanggang walls, hanggang kisame, bubong kasama. No? Kasi sabi ko nga, dito kami pinakamasalan. Kasi yung mga nandito, yung mga considered immunocompromised, tuta, mga buntis, pati yung mga nagpapadede. So, ito yung parang pinakamahigpit natin na area talaga. Then, as much as possible, yung temperature din, kagaya ngayon, tanghaling tapat, mas malamig-lamig dito sa loob. Although, hindi siya fully air-conditioned talaga, naka-air cooler lang. Ayun. Tapos, yung ating mga, tao dito, gamot, supplements, nandito na rin para sa mga puppies, just in case. We do have our nurses din dito. There are trained staff to handle emergencies. Pero of course, under supervision ko pa rin. So, the moment na may makitang problem, chat na kagad yan, report na, tawag na. Okay, start tayo doon sa mother. Yung once na dinala dito, so mga ilang weeks pa yan bago mga anak, Doc? Usually, around a month before manganak, pinapasok Dito na na sila sila. dito. O, kasi doon na natin na-check kung successful ba yung mating. Kasi let's be honest, hindi naman lahat ng napamate is mabubuntis talaga, no? So, pag sure na buntis tayo, yun na, pasok na sila dito, medyo limit na yung movement nila, then supplements kasama na yan. So, general multivitamins lang, we don't change the diet so much, hindi kami nagdadagdag ng pagkain. Kasi we don't want to risk na masyadong lumaki yung puppies, and masyadong tumaba din yung nanay. So, kung ano yung kain nila, halos ganun lang din, then supplements. Then at least a week before manganak, that's the time na we give calcium supplements na to prepare the mothers kasi nga magpapagatas sila for the puppies. Then yung calcium supplements nila tuloy yan hanggang tapos na magpadede. Mga ilang months yan na nagpapadede siya? 6 weeks inaawat na namin minsan. Bilis. Pero may mga nanay dito na lagpas 2 months na, ang lakas pa ng gatas, okay lang. Pero at that time kasi, nagsastart ng lumabas yung ngipin nung tuta, nai-irritate na yung nanay. So yung tendency, nagagalit na, nagsusungit na rin yung nanay. So pag ganun, tinatransition na natin na mag-start na sila ng semi-solid na food, yung mga puppies natin. Hanggang masanay na sila na talagang dry kibbles na. Ayun. Ano pa yung mga, let's say, mga anak siya, ano yung mga management na ginagawa? Panganak, hanggang doon sa management ng puppy, management ng mother. Ready na sila dito eh. Sanay na. So, pag nakikita nila kasi kagad, since routine, yun nga, as I mentioned, 24 hours yung shift ng mga tao dito. Napapansin right away, pag biglang parang uneasy na yung nanay, may signs na ng labor, kumbaga. So, automatic na yan, magtitake na sila ng temperature, tapos i-chat na nila yan sa akin or itatawag na, Doc,
bumaba na yung temperature nito. Okay, on standby na yan, nakatabi na yung staff doon. Para anytime na mag-start maglabas ng puppy, nakaabang sila. So we do assisted whelping, ibig sabihin hindi namin sila iniiwan the whole time. Pag may lumabas, we help them dry, tatanggalin yung placenta, tapos tinatalian na rin si umbilical cord. Then after nun, binibigay na rin namin yung puppy sa nanay. Para yung nanay mismo, opo, matuto siya yung mothering skills niya, mothering abilities niya, mag-grow din. So yun, didilaan nila yan, ganyan. Then every 2 hours, hanggang matapos yun, every 2 hours magpapadede na. There are also cases kahit mga big dogs, nagsi-CS pa rin kami dito. So very strict ako dyan na pag hindi talaga kaya, for CS na sila. That or dadalihin yung aso sa clinic. Siya dadalhin sa clinic. Doon na gagawin siya. Depende. Pero there are cases naman na medyo kailangan lang magbigay ng gamot lang para lang magtulong lang sa contraction or minsan kailangan lang talagang asistehan ng mga staff. Ate Beng, anong age nitong mga to? CS to eh. Yan. 2 weeks old, delivered sila via CS. Yung Vision din, CS din yan. Itong Great Pie, normal delivery. Yan sila. Nagsa-start pa lang mag-open yung mata nila eh. Mga ilang days na po to? 2 weeks. 2 weeks old. Masasarap pa tulog nila. Tapos pag medyo malamig dito, hinihiwalay namin sila sa nanay para hindi magkaroon ng risk na baka maipit. Siyempre, lalaki din ng mga aso dito eh. No? So may ready tayong light bulb as source of warmth nila. Usually pag gabi, pag medyo malamig. So kailan sila binabalik doon sa mother? Every 2 hours. So papahigain yung... May papadede na ba? Sinong mabait pa dedehin dito? At tapos na. Ayun, hinihiga yung nanay, tapos yung staff yung maglalagay ng puppy. Assisted lahat. Kaya medyo magaan ang buhay ng mga aso dito. Ayun sila. Tapos by the time natapos na, naiwalay na, balik na yung nanay dun sa normal cages nila. Tapos we don't breed it right away sa next heat, pass yan. Papas muna, oo. Tapos i-check din muna yung condition nila and health kung okay pag once na nag-heat. Ayun. Pag maybe we can discuss it later doon. Pag nag-check kasi ng heat dito, we do progesterone test also. Para yung mating swak sa oras ng, yung peak ng heat nila, kumbaga, kung tawagin natin. Di ba may tinatawag pa na shooter, ganyan? So, sila na rin. Marunong na. Okay. Sila na. Marunong na rin dito. So usually in-house na halos yung mga services din dito. Sila na rin yung nag-groom. Nakakita nyo na rin kanina. Sila na. Sila nagpapaanak, sila na nag-groom. Sila na rin yung first stud. Ayun. Minsan lang, kunyari, kailangan ng outside stud. Yun, dadalhin yung aso namin sa labas. Sila na rin yung kasama. Mga staff na rin dito. Ayun. Kailan yung mga instances na gano'n, na yung dogs yung dinadala sa labas? Pag tawag dito, one is kung aso namin yung tinawag for stud service. Pwede din yan. So we also offer that. Or second, pag yung available namin na stud is related dun sa nag-heat. So syempre we don't want that kasi magkakaroon ng inbreeding. So naghahanap kami ng stud sa labas na unrelated dun sa mga aso natin. So talagang nakaano lahat yung records? Nakaplano, yes. The pedigree, we always have to check that also. Hindi pwedeng, okay, may ganito kang lahi, may ganito, in si ganitong aso, okay, ito na kagad yung ibibigay. And regularly, nag-check din kami ng sperm ng mga lalaki. And even before mating, i-check din yan kung viable talaga. Ayun siya. Pwede na pong tanggalin yung foot cover. Tatanggalin na? Apa, pwede na po. Dito ba pumasok kayo kanina? Dito po. Dito? Pumasok na kayo. Yung mga small breeds yun nandito. Small breeds. Pero maingay sila. Barkers talaga pag small breed eh. Yan. Hindi na siya ganun kapuno eh, pero yan. Ayan. So, ito yung stock room natin. Kung makikita nyo, halos kompleto na dito ng gamot din for emergency purposes. At least, hindi na yung lalabas pa, bibili ng ganito. So, from supplements to antibiotics, ear ointments, medicated shampoo, injectable medications, ayan, lahat available naman dito. Pero we don't sell. This is for kennel use lang talaga. For the use of the farm. Yan siya. At sabi ni Sir kanina, sabi ni Sir Wilson, mas mahal pa daw ito, mga gamot na to,
sa gamot ng tao. Yes. Yung mga for small animals natin, mas mahal talaga siya. And some of the supplements, we import them from US pa. Itong mga nasa taas. Yan. So, you can find them here sa Philippines. Pero syempre, ang goal natin dito is hindi gumamit ng gamot as much as possible. So, kailan yung cases na masasabi na kailangan na talagang gumamit ng Maggamot. Cases na talaga nagpapakita ng symptoms ng sakit yung aso. But very rare naman kasi nga ako as their veterinary consultant here, ang goal talaga natin is wellness lang. So bakuna lang, regular deworming, we still do that naman of course. Pero there are also some instances na kunyari pag nasa run sila, nagkapikunan yung aso. Even though they're very friendly, may bite mark. So ayan, so management pa din pag mga ganon. Tapos, actually, mas madami sa stocks namin supplements talaga. So, for pag mag-show, yung mga coat supplements nila, yung sa mga nanay, yung multivitamins, also, mga puppies, yan, alaga din sa vitamins yan. Kasama sila dun. Although, we give naman complete nutrition na yung sa dry food nila, it's still always good naman to supplement them. Kumbaga, dagdag pa din siya. Paano, Doc, i-manage yung, let's say, yung para siyang may galis, ganyan, nagkaganon yung dog? Yung different skin diseases kasi, minsan pare-pareho sila ng itsura. Iba-iba yung cause, iba-iba din yung gamot for it. So sometimes we really do have to do confirmatory test, like skin scrape, or pwedeng good lumps test. We have to check kung fungal ba yan, or baka naman hot spot, or pwedeng galis din, or baka naman as simple as nagasgas lang talaga yung aso natin dun sa caging nila, pwede din yun. Dito sa Bonswan Kennel, as a veterinarian, I have to know and I have to be familiarized with all the breeds na nandito. Yun. So, all 31 of them. Gano'ng kahirap yun? Kaya naman, but generally, 31 breeds. Paano mo? Wow. Kaya naman. Pero yun nga, kasi may mga gamot tayo na generally, it's safe for dogs, for cats also, ganyan. Pero there are some medications na ako, as their veterinarian, I have to know na hindi siya pwede to certain breeds. Like example, ivermectin for heartworm prevention nila. I can't give that to rough collies na we have here. May old English sheepdog din tayo dito. Hindi sila pwede. So we use different medications for that specific breed. Wow. So generally, pwede sa dogs, but there are some exemptions for those cases. So I think yun lang naman yung difference sa pag-handle dito. Talagang dapat kilala mo yung pasyente mo. So you could take care of them better. Yeah. Wow. Ang dami ba? Ito na. Ayan. Oo. Mga medals natin from dog shows. Tapos yung iba, ito, mga trophies naman. Caucasian bear dog, you've seen that sa taas. May mga trophies dito na... Oops, sorry. Ayan. If you zoom it in, Hall of Famer na yung ibang aso. Dito. Ayan. Okay. Nanginginig pa ako. Pasmado. Ayan. Ayan. As I've mentioned kanina, we do our in-house breeding na rin dito talaga sa kennel. We do use the help of progesterone test. So once na nagpakita na sila ng signs of heat, kumbaga yung tinatawag natin nire-regla na, chine-check na natin yan. By the time na pwede na, itetest natin yan to confirm. Tapos, pag okay na yung resulta sa progesterone test, we breed them right away dito. Or once na nag-start mag-heat, mag-try na kami maghanap ng outside stud as needed. Pero very rare naman yung cases na ganun. Usually, in-house na talaga. Normally, Doc, pag nag-start mag-heat, ilang days yan? It really varies. And napansin Depende namin. sa breed din. Wow. It really varies. Usually, before, nung nagka-practice sa clinic, usually, di ba sabihin, 7 days bilang, ganyan. Dito, sometimes, magpipik yung heat, na kikita namin fluctuation sa big dogs. Mas maaga silang mag-peak yung heat nila. We've noticed that kasi nga ang diverse ng breeds dito ng aso. Makikita mo, yung may mga breeds na maaga, may iba naman late na, 9 days na, paakyat pa lang. Ayan. Nangyayari ba yan na Nalalagpasan. nasasalisihan, ganyan, ng No. ibang breed? No. Talagang strict doon. Pati pag napansin mo, di ba pinapatakbo sila doon sa outdoor run kanina, nakabantay. Hindi pwedeng
tawag dito, hindi pwedeng iiwan lang sila doon. So may nakabantay pa rin for cases na kunyari biglang mag-away or yun din pag biglang may in-heat pala. So possible din yun. Pero no, strictly walang ano dito, yung mga nasasalisihan. Sayang yung cycle. Sayang, and at the same time, hindi natin sure kung okay yung kakalabasan eh. Siyempre, iba't iba yung sizes din nila. Baka yung nanay medyo mas maliit, ang laki nung naka-mate sa kanya. Delikado for the nanay and the puppy itself. Ayun. Dito naman, ano lang eh, basic lang. Na okay, dog food na maayos, tapos supplements, tapos kung may mga additional lang na kailangan, yun nga, as nabanggit ko, pag may show, yung skin and coat supplements nila, bibigay din tayo. Speaking of the dog food, meron ba kayong sariling formulated dog food na deliver sa inyo? Wala pa. I'm not sure. Pero wala for now. So we get commercial brand of dog food lang na available sa market. Ayan. So, sila na yung nagde-deliver dito kasi we get them in bulks talaga, big bags. Tapos may warehouse na rin tayo for them. Yan. Nakakailang bags tayo in one day? 3 to 4 dito lang. bags. Taas baba Both na? na? Lahat na. So, 3 to 4. 4 is 20 kilos eh. So, 80 kilos per day. Per day? At least. Meron pa pala isang gusto mong bigay sa atin na aso, si Raymond. Sabi niya kung gusto mo, sabi mo. Ayaw na talaga. May African Mastiff ka pang waiting dito. Pero maganda, sobrang ganda na African Mastiff. And they're very sweet ha. I don't know if you noticed, walang, of course, naturally sa dogs, mag-bark sila when they're inside their cages. Kasi territory nila yon. Pero you've noticed when they go out, wala na, very friendly na, lahat kakilala na nila. Ayun. So sanay kasi sa tao, as in lahat iniikutan sila, tapos ganito pag may mga visitor, nasasanay sila sa tao talaga, sa ibang tao. Kaya they're very friendly. Yung temperament nila. Hindi kasi totoo yung, pag ganitong lahi, aggressive. That's not true. Cane Corso, nakita mo yung Cane Corso namin, you were able to hug him. Sabi nila aggressive si Cane Corso. I don't believe that. So it's always a combination ng kung paano nyo pinalaki din talaga and yung environment na kinalakihan ng aso. Ayun. Nag-a-adapt siya, no? Yun dun sa personality na family. Ay, by the way, ang ganda ng clinic ni Doc. Kasama mo talaga sa video. Ano na yan? Plug. Sige. Super ganda. Thank super you, ganda. thank you. Grabe. Thank you. It's in Binyan, Laguna, Whitestone Animal Clinic. Ayan. It's in Southwood Small, Binyan, Laguna. So, for yung mga pet parent na merong pets near the area, you can come visit. Yeah. Yun. Okay, Doc Rich. Marami pa ba sa Pilipino yung hindi nakaka-discover nung joy nung pag-aalaga ng aso? I think madami pa din. Sobrang And they're laki missing pa. out. And they're Sobrang missing laki out. pa. Yes. Okay. But of course, I understand there are a lot of people also who wants to take care of dogs, pero hindi nila pa kaya, like hindi pa capable, or they're still looking for that perfect breed for them. And I think that's a very responsible thing to do. Hindi yung basta you have the money to buy the dog, tapos na. Actually, napakaliit lang ng pera na pambibili mo sa aso or pag-a-adapt mo for them. Correct, correct. Wala pa yan sa gasto. So, you really need to plan ahead. Alam mo yan, di ba? So, dapat planado lahat. Yung wellness program ng aso mo, kung saan mo dadalhin na clinic. Kasi I've also have friends na medyo malayo yung work nila, nasa remote sila. Hindi sila makapag-alaga ng aso even though they're capable of doing so kasi walang vet nearby. Mahirap nga naman pag ganun. Kasi in case of emergency, saan mo dadalhin yung alaga mo? So that's also one consideration as well. Tapos, of course, sample dito sa The Bonds One Kennel, kita nyo, hindi nga big dogs eh, extra large yung breeds natin dito. So hindi sila pwede sa mga small areas, hindi sila pwede sa mga condo. Although I've known people na nasa condo, pero meron silang na ilalakad nila, na dadala nila daily exercise yung dogs nila, and I think that's okay. But as long as may space or may time yung aso mo to do exercise, to go out and mag-amoy-amoy sila dun sa paligid, I think that's okay naman. Ang ang kalimitan joke ngayon nung araw daw, yung aso ay para bantay. Ngayon, yung aso yung binabantayan. So pag may travel ka or vacation, hindi mo magawa. Yes. And actually, masingit ko na rin, we do accept boarding dito.
common problem siya ng mga kakilala naming may big dogs. Mostly yung mga nagre-home ng puppies from us. Pag kunyari they go abroad, as you've mentioned nga, Sir Buddy, mag-message sila dito iiwan. Because they know na yung mga cages dito, yung holding facility, it's big enough for their dog. Tapos we also have our outdoor runs na at least kahit wala sila, sure sila na nakaka-exercise ng maayos yung mga aso nila. So, comfortable yung dogs nila dito. Dok, ang fear kasi, no, like for us, halimbawa, takot kami na dalhin yung dog kasi baka hindi alagaan. That's one. Or several times na kami nagpa-confine na mamatay, sakit sa loob na hindi mo nakita yung dog mo na namatay, yung hindi mo alam kung inalagaan ba nila yung last minute, 'di ba? Yun yung yun yung naiiyak ako. yun yung mo lagi pag namatay yung dog concern na hindi ka katabi. Sana hindi ko na lang kinonfine, hinakap mo na lang yung ganun. May mga ganun kaming cases and sometimes through proper diagnosis, nasasabi naman namin diretso kung ano yung prognosis ng alaga, kung medyo alanganin na ba talaga or malaki yung chance niyang gumaling. Personally ako, I do give the owners yung liberty to choose kasi meron talagang mga gusto na, Doc, pwede bang iuwi na lang namin? I'd rather nakatabi. Or sometimes they really stay dun sa facility almost the whole day and that's okay. Ang tip ko dyan pag ganyan is you discuss it with your veterinarian. So dapat yung concern mo din as the client, you also communicate that with them. Minsan also. Kasi may mga sasabihin nila, pwedeng yung sakit niya na ganito, pwede siyang mag-survive ng 6 months, 1 year, pwedeng bukas, hanggang bukas lang, ganyan. Para sa akin lang, kung hanggang bukas, tell me na hanggang bukas na lang. So yun nga yung sinasabi natin na proper prognosis. Pero sometimes kasi it really varies. As much as we want to give good news all the time, minsan kasi hindi talaga and we have to be honest. And there are also cases na may mga aso pa din talaga na fighter sila, kumbaga, na kahit napaka-slim na lang ng chance, nakaka-survive. And yun yung mga happy moments natin as veterinarian and also as pet owner, na napapagaling or nakaka-uwi ng maayos yung dogs sa families nila. Sometimes kasi it's already out of our hands, na kahit gawin natin what we can give for our patient, may limitations pa rin talaga. I guess siguro, Doc, talaga ang key doon, kung magbabakasyon ka or magpapakonfine ka, it's a reliable din. Yes, definitely. Na clinic, na doctor. And dapat komportable din kayo, pati yung aso. Ayan. Okay, Doc. Ano ang mga pinaka-importante na dapat, basic pero pinaka-importante sa pag-aalaga ng dogs? Consider nyo yung lifestyle nyo. Hindi naman, kayo dapat yung mamili ng perfect breed for you. As na-mention ko nga kanina, if your space is limited, pwede naman, technically, pwede ka pa rin mag-big dogs. Pero you have to make sure na mailalabas sila everyday, na kayang i-walk or you can run with them. That's number 1. Number 2, yung resources ng tao. Hindi naman tayo pare-pareho lahat ng resources. Kasi magastos yun pag big dog. Yes. In a way, the bigger the dog, mas mahal talaga. Mas malaki yung consumption ng food. Pagdating sa mga gamot, mas mahal din talaga kasi they require bigger or more medications to accommodate for their size talaga. Kaya dito sa Philippines, mas popular pa rin yung small breeds. Not only na sarap itabi sa kama, pero it's really cheaper to take care of smaller breeds din. Saka, Doc, hanggang cremation, mas mahal siya kasi malaki. Yes. Tinitimbang. Tinitimbang talaga siya to accommodate for that big So yun, that's number 1 resources. And yung time. Yung time. Kasi hindi pwedeng ngayon, dahil hindi ka busy, kumuha ka ng aso. Paano in 6 months time, paano in 1 year time, ano na bang plano mo? So hindi kasi pwede na sa una lang naalagaan yung aso until yan magtumanda, until sa dulo. And we have to understand also na they have a very limited time dito sa mundo. They don't live as much as we do. So as much as possible, let's give them the best life for that very short period of time. Kasi ibabalik naman nila yan sa'yo. It's priceless. And you know this, Sir Buddy. Alam mo yan. It's priceless to have pets like dogs. Okay. So yun. Doc, paano ka nila? For those who are interested, paano kanila mga contact? Small animals, Whitestone Animal Clinic. I'm there most of the time, but we do have a team of veterinarians there as well. Colleagues ko, we work together. It's in Binyan, Laguna, Southwood Small, Binyan, Laguna. Doc, thank you so much. Napaplug pa ako. Thank you, Sir Buddy. Good to see you again. Okay po. Next 2 weeks o next week, may dadating akong cane course. So yung nakita mong black. Yes, sir. Kasi
karamihan dito na siyang tatay eh. Mawalan ng breeding. Oo, so, kailangan pagpaano. I-video yung kinahain. Mukhang nilitan ko subo ko. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.